Kaibigan, topic po natin ngayon para sa gamutan sa lahat ng mga sakit nyo. Alam ko yung iba gusto medical na gamutan. Tama naman yon sa ospital, sa doktor. Meron namang iba sa atin mas gusto natural na gamutan sa halaman, sa pagkain, meditation, pagdadasal, okay din naman yon. So, kukwento ko lang sa inyo bakit parang, actually, nagbabago pananaw ko mula nung naging doktor ako hanggang ngayon. Kukwento ko lang ng mabilis. Siyempre, nag-umpisa ako bilang doktor. 10 years, nag-aral ako ng medisina, nag-aral ako ng internal medicine, another 3 years. Nag-aral pa ako ng cardiology, another 3 years. Nag-public health pa ako sa abroad. Nag-aral din ako 1 year. So, umabot ng mga 17 years, may dagdag pa ako training sa abroad, yung mga congenital heart, at mga 18 years ang inaral ko. So, ang training ko, Western medicine. Tama naman yon. Maraming sakit mapapagaling ng Western medicine, yung na heart attack, siyempre may gamot dyan, na stroke, kailangan ma-hospital, na bangga, nabali ang buto, appendicitis o malalang sakit, pulmonya, kailangan mo doktor, kailangan mo antibiotic. Tama po yun. Kaya lang napansin ko, mula nung nagpa-practice na ako sa medisina, nung nagkiklinik ako, nakita ko, karamihan, ito yung 5 dahilan bakit nagbago pananaw ko. Number 1 kasi, nasa Pilipinas tayo, di ba? So sa Pilipinas, alam niyo naman ang statistics, 60% ng kababayan natin na mamatay, hindi nakakakita ng doktor. 60% ng kababayan natin, walang check-up, walang gamot. Pinapa-Diyos na lang, di ba? So, paano gagawin natin? Kahit alam ko yung tamang gamutan sa high blood, alam ko yung tamang gamutan sa diabetes, kahit insulin nga, hindi nakakaya bilhin eh. Yung mga kailangan mag-maintain ng insulin, hindi na nila kaya. Yung mga may thyroid problem, hindi rin makabili ng gamot para sa thyroid, di ba? So, number 1, hindi kaya ng kababayan natin din yung mahal na gamutan. Kaya dapat maghanap ako ng other remedies para matulungan yung kababayan natin. Kasi Tagalog to, nasa Pilipinas ako. Number 2, tulad na sinabi ko, may mga sakit, manggandang gamutin ng medical na gamutan. Yung binanggit ko nga, heart attack, stroke, pulmonya, appendicitis. Pero maraming mga gamot, parang mas maganda yung natural remedy muna. Marami ako nakikitang sakit tulad ng kung meron ka lang konting sakit-sakit sa tiyan, konting kulunan tiyan, makabag, heartburn, makukuha natural remedy. Yung mga may nervyos, mild na nervyos, lungkot, yung hindi naman malalang depression, I think natural remedy, mas maganda pa rin yan. Marami tayo ituturo mamaya. Yung mga sakit-sakit sa katawan. Diba? Yung mga arthritis, mas nakukuha pa nga ng exercise, lakad, stretch yan. Pagdating sa diabetes, sa high blood, imbis na bibigyan ko agad ng gamot, pwede naman bigyan ng gamot sa high blood, diabetes, linya ko rin yan. Kaya lang, maraming mga pagkain nakakatulong di ba? Maraming pagkain nakakatulong. Hindi lang gano'ng tinuturo ng mga expert sa kababayan natin, di ba? Siyempre, kung pupunta ka sa clinic ng doktor, magbabayad ka, alangan naman sabihin niya sa diabetes, kumain ka ng ampalaya, kumain ka ng okra, kumain ka ng gulay, high fiber diet, kumain ka ng oatmeal, bababa cholesterol mo. Tama lahat yun. Kaya lang, hindi naman niya sasabihin yun, di ba? Kasi wala naman. Ang point is, hindi gano'ng inaaral itong natural remedy. Number 1, hindi ka naman pwede sumingil sa pasyente na ituturo mo lang natural remedy, di ba? Wala naman may-ari ng ampalaya, kahit sino pwede kumain ng ampalaya, ng munggo, ng gulay. So, walang kita doon Dahil walang kita doon, baka yun din isang reason, walang nagfo-focus doon. Kaya kung makita nyo sa videos ko, karamihan, benepisyo ng pipino, ng saging, ng mansanas, kasi meron din siyang pag-aaral. Okay? Kaya doon ako nakafocus. Kasi gusto natin tulungan yung 60% na hindi kaya magpa-doktor, hindi kaya magpa-check up Pero kung mayaman ang Pilipinas, kaya natin paggamot lahat, di baka mas okay na to gamot, wala namang kaso. So yan ang second reason. May sakit, maganda
medical na gamutan, may sakit, maganda, tulungan ng natural remedy. Parang sa high blood at diabetes, imbis na bigyan ko kayo ng mataas na dosis, yung iba kasi syempre bibigyan na lang mataas na dosis sa high blood, mataas na dosis sa diabetes, makontrol agad. Ang ginagawa ko minsan, medyo half dose lang. Yung diabetes may gamot, high blood may gamot, pero hindi ganun kataas. Mas gusto ko magtrabaho yung pasyente. Magpapayat ka, bawas alat, bawas matataba, bawas fast food, para matulungan mo yung sarili mo. Kasi itong ang natural remedy, mas pang matagalan. Diba? Pag kumain ka ng healthy, mas nag-exercise ka, pumayat ka, yun yung prevention. Diba? Prevention is better than cure. Eh kung kumain siya araw-araw ng lechon, diba? Tapos iinom lang ng gamot. So, useless din yun eh. Wala rin epekto. So, yung conventional medicine, usually, kung may sakit lang eh. Itong natural remedy, kahit wala kang sakit, gusto mo lumakas, gusto mo maging healthy, pwede. Number 3 reason, ito medyo sensitibo. Sana maintindihan nyo, wag agad-agad maghusga na sinabi ni Doc ganito, sinabi ganito. Hindi po. Siyempre, may mga gamot magaganda din. Di ba? Alam ko may gamot maganda. May mga supplement maganda rin. Okay? Pero nililinaw ko, ulit, wala ako binebenta, wala ako ina-advertise. Sasabihin mo, Doc, hindi mo dinidisclaim. Dinidisclaim ko nga lagi sa video ko. Wala ako binebenta, wala ako ina-advertise. Pero merong mga gamot talaga maganda. Sa high blood, sa diabetes, sa mga antibiotic, maganda yon. Baka may ibang supplement, probiotic, fish oil, magaganda rin yon. Pero ang problema ko ganito. Oras na may nakita akong gamot or supplement na binibenta, hindi ko alis din sa isipan ko, which is tunay naman, itong mga kumpanyang ito, hindi naman sila charity company. Di ba? Alam naman natin, hindi charity itong mga pharmaceutical industry, drug company, kahit supplement company. Pareho din naman yun eh. Business is business. Ang goal nila, syempre, kumita ng pera. Kung tutulong, hindi tutulong, baka makatulong, baka hindi makatulong. Pero endpoint is kumita ng pera. So, iba yung goal namin. Kung ang goal ng kumpanya, bumenta, dumami ang benta, ang goal ko iba eh. Ang goal ko, gumaling yung pasyente eh. Kung pwede nga, walang gamot, mas maganda eh. Kung bababa yung cholesterol mo sa oatmeal, sa bawas taba, hindi mo na kailangan uminom ng gamot, tapos. Diba? Mas happy pa nga ako eh. Hindi ko kailangan mag-push nitong mga gamot na to. Tsaka isa rin problema ko, bukod sa hindi lahat ng company hindi maganda yung gamot. Siguro, baka yung iba, kailangan nila kumita. Pero so ang problema, how can you distinguish? Paano mo malalaman ano yung maganda, ano yung hindi maganda? Yun nga yung mahirap. Kaya yung mga tinuturo ko sa inyo. Isa din problema ko ito. Marami ako binabasa mga spiritual na bagay, di ba? Merong mga nagkukwento dyan. Ang concern ko lang minsan sa ibang gamot, sa iba lang a few lang, hindi ko sinabi sa lahat. Minsan may mga gamot na, aaminin rin naman ito ng mga doktor, may mga gamot na magaling siya magpagaling ng isang sakit. Let's say, nababa niya itong blood test mong mataas, okay? Napagaling niya yung isang sakit, okay. May medical studies, evidence-based, okay yon. Kaya lang, meron naman siyang 3 side effect. O baka magka-diabetes, masira atay. So, nakatulong siya sa isang sakit, nakadagdag naman siya sa 3 sakit. So, in the end, lugi ka pa rin, di ba? Hindi ko sinasabi lahat to, baka meron lang a few. Kasi ang goal nga is para makabenta ng gamot eh. So, ang point ko lang, pag ganyan sa gamot, pinipili ko talaga maigi. Tinitingnan ko yung pros and cons, kaya yung mga dose ko, sakto lang. At sabi ko nga, kung mas mababa, like sa high blood, lagi ko sinasabi sa inyo, okay amlodipine, okay losartan. Pero kung malo-lower dose mo, mas maganda. Sa diabetes, okay din yung mga tableta, metformin at iba pa. Pero kung magjejeta ka, mabababa mo yung dose ng gamot, bakit gusto ko mababa ang dose ng gamot mo? Pag mababa dose ng gamot mo, less side effect eh. Less side effect, less manas, less side effect, less problema. Tsaka itong gamot kasi, marami dito, for many years mo iinumin eh, di ba? Siyempre, pag for many years, safe naman, pero iba pa rin yung mas konti iniinom
sisipagan mo dito sa mga magpapayat, kumain ng gulay, kumain ng prutas, na specific prutas nga at tinutulong ko sa inyo. So, yun lang yung point ko. Sana malinaw doon. So, kaya maingat ako lagi. Kaya never ako dumikit sa drug company or anything. Wala, zero. Hindi nga ako sumisingil sa pasyente 20 years. Any drug company, hindi ako dumidikit. Ni isang trip abroad, wala ako. Kaya nga pagpasok ko sa politika, ni isang donor, wala ako kinuha. Wala akong campaign funds, wala akong advertisement sa YouTube, sa Facebook, sa TV. Wala nga akong tarpaulin eh. Diba? Anong tarpaulin nakita ko? Wala. Siguro, baka 100 piraso. Wala lahat. Kasi nga ayoko tumanggap sa mga negosyante sa politika kasi may kapalit yun. O, di bali matalo, basta walang kapalit, gawin ko malinis. Kasi pag nagbigay sa'yo ng pera yung isang kumpanya, kung sa politika o sa pagiging doktor, may kapalit yun eh. Common sense naman yun, di ba? Common sense. So, straight talk lang ako. Number 4, reason, kaya nagbago din pananaw ko, nakita ko, meron ding spiritual aspect ng gamutan na hindi natin na ma-maximize. Di ba? Merong mga sakit, basta marami yan. May mga law of attraction, na sinasabi positive thinking. Yung mga nagdarasal, positive lang siya, maganda lang iniisip niya, maganda outlook niya, kalmado siya, hindi mainit ulo niya, nagpapatawad siya sa kaaway, 'di ba? Nagtitiis siya sa sakit niya, 'di ba? Hindi siya nanloloko na ibang tao. Yung mababait at matitino, usually may way din na mas gagaling sila eh. So, dinadagdagan ko ng spiritual aspect din. 'Di ba? So, pwede ka rin gumaling doon. Hindi lang sa prayer, sa ibang bagay pa. Iba meditation, iba nag-yoga, iba tumutulong, iba nagvo-volunteer. May tulong din yung para sa akin. And number 5, i-follow mo rin yung intuition mo. Kung ano yung kutob mo. Binibigay ko lang sa inyo yung mga options. Ano yung mga options nyo. Tapos, hindi ko naman sinasabi hindi maggamot. Sabi ko nga nakita niyo yung mga topic ko pag sakit sa puso, 'di ba? Sabi ko, try muna natin ng diet. Pag hindi nakuha ng diet, exercise. O pag hindi nakuha, ECG, blood test, hindi nakuha, gamot. Pag hindi nakuha ng gamot yung heart disease, sinasabi ko, angioplasty, bypass, minsan kailangan din. Gagamitin din natin 'yon. So, meron 3 gamutan na tingin ko makakadagdag sa medical na gamutan. Dapat gamitin natin both. Ayoko makakita ng comment, ayoko na uminom ng gamot, lahat na lang, puro magic na lang mula sa Diyos. Hindi naman, mali din naman yun. Kasi nandiyan na yung gamot eh. Kung merong gamot, okay. Kaya lang, maraming sakit sa experience ko, kahit sa experience nyo, kahit uminom ka lagi, mahirap mawala. Like yung mga arthritis, kahit anong inom mo ng gamot, arthritis pa rin yan. Yung nervyos, kahit anong inom mong gamot, manenervyos ka lang, mababangag ka lang kung nasobrahan ka ng mga antidepressant So, pero depende pa rin yan. Kung malala yung sakit, baka kailangan pumunta sa psychiatrist. So, 3 bagay. Yung spiritual guidance, may tulong yan. Kasi pag medyo madasalin ka, may purpose ka sa buhay. May connection ka sa Diyos, mas kaya mo lumaban kahit may sakit. Nagdadasal, meditation, connecting with higher power, mas bawas ka sa stress, tsaka mas natatanggap mo yung sakit. Akala nyo si Doc Willie walang sakit. Ang dami kong sakit. Dami kong sakit sa tenga, sa likod, sa dito. Akala nyo masarap buhay ko. That's your imagination. Influencer ka, dami followers, sarap buhay mo. Huwag tayong maganon. Lahat ng tao, hirap na hirap sa buhay. Mayaman, mahirap, parehong mahirap. Parehong mahirap yan. Walang madali. Kung ako, may choice, maganda ka, mahirap, pero bata ka Bata ka, mahirap ka, malakas ka, kaya mo mag-jogging, tumakbo Pag matanda ka na, kahit may pera ka, wala kang magagawa. Pag hindi ka na healthy, useless na yung pera mo. Useless na di ba? So, anong purpose? Like ako, kung masakit ng likod ko, hindi ako makatulog, masakit dito, inaral ko na lahat. Minsan itong sakit, possible din na may spiritual purpose. Usually, yung mga tao may sakit, mas mabait. Mas humble sila. Mas hindi sila mayabang. Mas hindi nakikipag-away.
'Di ba? Tingnan nyo yung mga saint. Karamihan ng mga saint may cancer eh. May cancer maaga. Kita mo sila Padre Pio, butas yung kamay. 'Di ba? Sobra sakit. 'Di ba? Minsan may purpose yung pain para maging mas mabait. Kasi kung wala tayong sakit, di happy-happy lang tayo. Wala tayong paki sa kapwa natin naghihirap. So, minsan may purpose din yung pain. Pero hanapin mo pa rin yung solution. Number 2, may law of attraction. Ito nga, ibig sabihin, pag positive ang thought mo sa ibang tao, may epekto yun. Pag galit ka, negative iniisip mo, may epekto yun. Ang nangyayari sa Pilipinas, huwag kayong magagalit, sobrang negative ang comment natin ngayon sa lahat ng bagay. Sa artista, sa politika, sa influencer, sa tao, kahit sino lang makita, trip lang, upakan, i-bash. Pag ganun kasi yung utak natin, lagi tayong crab mentality at galit, paano yayaman yung tao? 'Di ba? Kung walang pera, mahirap. Huwag na tayo mag-bash para umangat tayo. Tingin ko, pagbabait, mas mabait, mas matino, mas madasalin, mas matulungin, mas yayaman. Yun ang first step eh. Pero kung lagi mainit ulo natin, mahirap. Mahirap yung gano'n. Number 3, positive thinking, may tulong. Positive thinking, mental and physical health, less stress. Tsaka may tinatawag na placebo effect. Alam niyo yung placebo effect? Placebo effect, ibig sabihin, pag binigyan ka ng tableta ng doktor, kahit walang laman, kahit asukal lang yan, pag sinabi ng doktor sa'yo, mawawala ang sakit mo sa kamay. Mawawala sakit mo sa kamay. Bakit? Magic yun. Hindi, placebo yun eh. Sinabihan ka kasi. Kaya yung utak mo, nag-e-expect, ay, gagaling na to. Nakainom ako, baka pain reliever to. Gumagaling talaga sila. 40% gumagaling. So, ginagamit din yan. Merong ganyang placebo effect. Ibig sabihin, positive yung iniisip mo, mas gumagaling. So, ano goal ko lang dito para sa inyo? Gusto ko mas maging mabait ang kababayan natin, mas matulungin, mas mapagpatawad. I think pag nagawa natin yan, mas yayaman tayo, mas magiging healthy tayo, mas masarap ang buhay nyo, mas hindi kayo ma-stress sa Facebook, sa social media. Tingin ko yan yung kailangan natin ngayon. Hindi agad pera at ganito, di ba? Usually tayo muna tutulong, tayo muna iisip ng paraan bago aayos yung buhay natin. Sana po nakabigay ng konting ideas itong video natin para sa ating kababayan. God bless po. Ingat po tayo palagi. Thank you.